Pero wala namang ugnayan yun eh. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi naman gano'n yan. Lalo na, kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado, maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Oo nga, sir. I mean, wala ngang kaugnayan, but pwede siyang tingnan as persecution ng mga Duterte. Hindi para sa akin na kontrolahin yung kanilang nadarama. Naunawaan ko yung kanilang nadarama bilang anak, bilang nagmamahal na kapatid o ama. Subalit, wala naman sa batas din yon na kailangan isaalang-alang yon kaugnay sa mga pwede at hindi namin pwedeng gawin, sa dapat at di namin dapat gawin. Bagaman, naunawaan ko yung kanilang sitwasyon. Kaya anumang salita na dumalabas mula sa kanilang mga bibig ngayon, na may halong galit, may halong puot, naintindihan ko yun. Dahil bahagi yun, marahil ng pagmamahal ng isang anak sa kanilang ama at pagmamahal din ng isang ama sa kanilang anak. Senator? Yes, ma'am. I'll be asking po sana, kasi parte ng executive po lumalabas si Vice President. Ibig sabihin po, sumisweldo siya, as far as we know, bilang Vice Presidente natin. Is there any legal restriction on a sitting President participating in the legal defense of a private citizen? And could opponent file a legal challenge questioning her role in the defense team? Kasi po sumisweldo siya bilang public servant. Elected po siya as Vice President. How will this affect everything? Sa pagkakaalam ko po, ang pinagbabawal na mag-appear in any court or tribunal in the Philippines is a member of Congress. I cannot appear in any court or tribunal in the Philippines unless it is a case involving me. Bakit? Ayaw kasing magamit yung kanyang pwesto, yung kanyang posisyon na may impluwensyahan yung korte at husgado dito. Walang ganon sa ICC. So, pwede siya mag-appear. Kung ang tanong mo, sumasweldo siya, hindi siya nagtatrabaho. Siya ay elected official. Siya ay impeachable officer. Hindi yan kasama sa isa sa mga impeachable offenses na di umano ginawa niya. At pangalawa, maaaring gamitin niya ng ating mga kababayan sa pagpasya. Kung iboboto pa siyang muli o hindi sa parehong pwesto o ibang pwestong tatakbuhan niya kung siya'y tatakbo. Pero walang batas na nagbabawal na gawin niya yon sa panahong ito. Okay. Ay, asan yung papel? Pakibigay na lang. Ako lang. Kasi meron din kayong concern dun sa gumuhong tulay. Last Friday, ayan. Last Friday, sir, merong hearing si Senator Alan Cayetano. Hindi dumating si Secretary Bunoan. Ang sabi niya, magpapa-issue siya ng subpoena. Kayo lang ang pwede mag-sign ng subpoena. Have you signed any? Wala pa siyang hinihiling, wala pa ako nakukuhang request mula sa kanya, pero kung walang rason yung hindi niya pag-attend, ay wala ring rason para hindi ko issue ng subpoena. Lalo na kung yung kanyang hindi pagdalo ay hindi niya mapaliwanag ng tama sa komite. But we will afford Secretary Bonon every courtesy possible to a secretary before we do that. Thank you, sir. Alam na rin? Wala pa eh. Wala.